Ayun mga guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako, na-update natin sa Manila Bay at Gabundok, Gatambak ang mga basura. Ito'y banda dito sa area 2 na sa may bandang malinis siya sa may entrance, pero ito'y bandang dulo ng Dolomite Beach at marami dito mga basura. Ito yung mga naipon dito sa trash boom. Mayroon pang mga maliliit na basura, kaya pahirapan itong bistayin kasi may mga nahalong mga buhangin. Ito yung bandang gilid. Ito yung may mga nakaharang na trash boom. At ipapakita sa inyo, tayo dito naman mag-a-update sa bandang Dolomite Beach sa may area 2. Atin matutunghayan ang mga tambak na basura at ipapakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa mga MMDE na mayroon mga naipon dito sa trash boom na maliliit na mga basura. Patuloy nilang talagang hinahalukay at nilalagay sa sako. Unti-unting Dito naman sa may bandang sa mismong entrance, malinis na kasi ayun ang inaunang linisin ng mga ating volunteer. At dito naman, dito na huling linisin, kaya ito ang ating mga naglilinis, mga MMDE at saka yung mga nakablo. May mga nakablo dito na mga naglilinis, yung tawagin sila mga Stera Boys. Ayan. Ito yung mga MMDE ito na masisipag nating MMDE at sinasalok nila yung mga maliliit na basura at nilalagay sa mga planggana at may tubig na planggana para kung mayroon man mga kung mayroon man mga bato-bato at na ito yung nabubulok na dito. Matagal na na-stock ito, mga ilang araw na ito. Kaya ito yung bandang dulo sa area 2. Sa area 2 itong na ito, kasi area 1 dun sa may sa may entrance. Yun ang area 1. Kaya laging malinis doon at inaagad-agad nila yung paglilinis. Dito yung nakahuli na linilinis nila. Mga ilang araw pa ito bago malinis kasi pahirapan yung mga paglilinis nila dito. Ayan ang dami. Kaya ito natin matutunghayan at ito muna ang ating update ngayon sa paglilinis na naman dito sa area 2 ng ating Dolomite Beach, na bagamat dun sa area 1 at malinis na, dito sa bandang area 2 ito yung mga marami pang mga basura dito at hindi pa natin makikitang malinis na ito kasi dito. At ipapakita ko sa inyo yung mga naisako na ng mga nakaraang araw. May mga maraming nag-volunteer dito at ito itinambak nila, mga nakasako. Halo-halo ang laman ng mga sako na ito. May mga water lily, may mga basura, plastic, ganyan, mga plastic bottle, yan. Kaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kahirap ang maglilinis na lahat na naririto. Ayan hirap na hirap sila sa paglilinis, saka ang liliit na, saka talagang sinasandok talaga nila. May mga nahalo pang mga kawayan at mga kahoy-kahoy. Ayan dami. Kaya ipapakita ko sa inyo ito. Ito yung bandang sa may dulo ng Dolomite Beach. Ito yung mga basura na yan na naipon ng mga maraming nag-volunteers. Ito yung mga Stera Boys na mga nakablo.
Ito yung mga katuwang ng MMDA, dalawang grupo yun sila, yung MMDA at saka Stera Boys. Ito talaga yung mga maintenance dito ng mga naglilinis. Ito yung papakita ko sa inyo yung sako-sakong katakot-takot na sako ang ano, hindi pa hinahakot ng mga truck. Siguro aabot ito sa mga ilang truck ito, hindi lang siguro mga 10 truck ito pagka ano. Depende kung malalaking truck. Ayan o, dami niyan. Maraming mga ano dyan, mga hakutin, hindi pa naumpisan. Ito yung mga nakasako na ano, yung mga sinako ng mga volunteers natin na maraming volunteers. Ito yung mga sinako-sako nila at may mga nahalong mga kahoy-kahoy. Pero lahat ng mga nakasako na yan ay mga basurang maliliit, halo-halo. May mga water lily, ilang patong na yan. Kaya ilang truck ito. Mga hindi ito makukuha ng isang araw lang. Siguro mga 3, 4. Depende na rin kung malalaki ang truck na kukuha nito. Ang dami yan, gabundok eh. Halos lagpas tao yung patong-patong ng mga nakasako na yan. Ayan yung mga resulta ng mga basura pag may bagyo-bagyo. Lahat ng mga may mga basura pag may bagyo at may malakas ang alon. Ito yung mga nangyayari. Ayun, gabundok na basura. Bukod sa mga water lily, mayroon pang mga basura dyan ng mga plastic, mga plastic bottle, kung ano-ano. Mga lalagyan ng mga pagkain, mga balot ng mga candy, lahat na ng mga basura nandito na. Ayun, ang haba niyan. Ito yung bandang dulo na. Sa area 2 ito. Sa area malinis lagi doon kasi ayun ang inuuna talaga. Mas priority nilang linisin yung harapan na yun, yung pinaka-entrance kasi doon talaga yung dumadagsa yung mga tao. Kaya dito sa area 2, dito ngayon tinatambak yung mga nalinis nila. Yung mga naisako na. Ayan o. Dami niyan. Kaya mga ilang truck yan. Ang haba yan. Hindi lang ano yan eh. Hindi lang parang isang kilometro eh. Hindi lang eh. Ang haba nito eh. Kasi ang haba nito mula dulo hanggang dito na yun. Ang dami yan. Saka hindi lang isang patong yan. Mga 4, 3 yung patong yata yan. Mga 5 patong pa yata yan. Kaya ilang truck yan. Katakot-takot na linisin. Mga hakutin ng mga truck to. Ilang araw din itong hakutin. Siguro linggo rin to. Sana mahakot na ito at mawala na ito dito kasi yung mga water lily pag nagtagal yan mag-iiba ang amoy yan, yung mga nabubulok na ano, iiba na ang amoy yan eh, parang magiging amoy ano na yun. Kaya hindi na natin maiwasan na may amoy dyan kasi yung mga nabubulok na ng mga ano. Ayan, ang dami na kasako-sako eh. Talagang talaga pahirapan talaga ito. Dito banda sa area malinis na kasi nung pinakauna talagang nililinis. Dito sa mga area to, sa may dulo, doon tinatambak na yung mga nakasako-sako. Kaya yun ang huling linisin. Ayun. Yan ang mahirap linisin, yung mga nahalo na sa buhangin ng mga mga basura. Mga water lily na natuyo na. Yun ang Kaya hanggang dito na lamang ang ating update sa araw na ito at naway pagpalain kayo ng Panginoon at huwag lang sawang panonood sa ating update. Naway pagpalain kayo ng Panginoon na lahat ng mga update natin at ihahatid ko sa inyong mga bahay o saan mga kayo naroon at naway pag subscribe ng mga subscriber natin dyan, naway patuloy kayo na mga manonood sa ating mga update
sa Manila Bay. Hanggang dito na lamang. Salamat sa inyong lahat at walang sawang panasalamat sa inyo, sa inyong lahat, sa ating mga silent viewers at ating mga subscribers. Salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating update sa Manila Bay. Kaya hanggang dito na lamang. Thank you. Walang sawang pasasalamat. Thank you.